May libre nito, binibigyan tumalo sa mahal na hari. Ito ay kwento sa Lola Bastion series na nagawa ni Jane Reyes. Na kuling sinalaysay naman ni Christine Bide. Okay? Ready na kayo? Okay. So, noong araw, may isang kaharian sa mundo at doon ay mayroong isang kilalang babae, Bilibili. Siya ay natatangi sapagkat siya ay napakaganda. Tapos, bilang maganda, mapakit pa. At, kaya lahat ng mga kalalakyan doon na binigay sa kanya, mga nagkakagusto. Ngayon, pati yung anak ni Dato Abdul, may gusto rin kay sa babae ko. At ang pangalan ng babae ay si Sharai. Ay sabihin nyo nga, Sharai. Sharai! Yung Sharai. Sharai! 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 Tapos, anak siya ni Tasan. Isa sa mga utusan ni Dato Abdul. So, dahil hindi na mapigilan ang kanyang anak na magkagusto kay Sharai, kasi noong araw, bawal ang magkagustuhan ang magkaibang estado sa buhay niya. Mayaman, mahirap, at saka mga bughaw at saka mga commoner, yung mga simpleng tao, hindi sila pwedeng maging mag-asawa. Bawal. Pero, sabi nung ni Prinsipe, sa tatay niya, kay Dato Abdul, sabi niya, Ma, sigurado makakatuwa sa akin si Sharai kasi hindi lang siya iba maganda. Matalino pa at mapahit sa magiging kasama ko sa pag mag-aayos ng ating yan. Pero itong si Dato Abdul, ayaw pumayag. Dahil ayaw pumayag, sabi niya, magkakaroon siya ng 3 pagsubok. Ginawa niya ngayon, tinawag niya yung kanyang pinakamalakas, matigas, at saka matatang na alagad na walang iba kundi si Labo. Tinawag niya, Labo ko! Punta ka rin sila mo. Yes! Ano po yun? Dato Abdul. Puntaan mo si Sharai at ibigay mo to sa kanya. Itong pipik. Pinakakita na ng pipik. Are, ito kayo sa, sa bird party. Pinakamaliit na ibon. Ay, ito pinakamaliit. Kasi maliit siyang ibon, pipik, brown yan, kulay brown. Sabi niya, puntahan mo si Sharai, kailangan ko ng 8 potahe. Magawa niya rito sa pipik. Eh, kung may sila mo, sabi ko, ano yung magagawa niya? Pag hindi niya nagawa, kamatayan, bibigay sa kanya. Ako lalo naman ako. Ano bang bakit? Kaibigan niya kasi ang kanyang tatay. Si Tasan. Si Tasan at sila Bukod, best friend, BFF yan. Kaya nung pumunta na siya kay Sharai, sabi niya, Sharai! Sharai. Pero, masakit na kanyang kalooban kasi ang inuutos pagawang 7 at 8. Makita ni Sharai kay Labo ko, sabi niya, Labo ko! May inuutos ang mga nari. Gawin mo raw 8 potahe. Ito matitrik. At kung hindi mo magawa, kamatayan. Ang ibibigay sa Diyos. Ito po si Sharai, nag-isip, sabi niya, ginawa niya sa kanyang buhok, ang tinatawag na supply na kung tawagin ay paineta. Sabi niya, paineta. Sabi niya, sige, pakibigay mo nga ito kay Dato at gawin niya ito 8 plato at saka kutsara para maglagyan ng 8 potahe. Pinapamili sila mo ito. Pag nangyari sa hari, sabi niya, mahal na hari, sabi ko ito, magawa nyo raw ito ng 8 plato at saka pinggan, makakagawa daw siya ng 8 potahe. Kasi
Hmm. Sige. Stop sa kanya. Ang ginawa mo yun. O sige. Kunin mo yun. Yung tupa. Bigay mo kay Saray, sabihin mo sa kanya, ibalik niya sa amin yan ng ginto. Ibalik niya, pero kailangan bumalik yung tupa. Sabi niya naman ni Tanopakon. Hindi ko makakabalik yung tupa, di ba? Pero pumunta pa rin siya. Sabi niya, Saray! Saray, Saray! Saray, Saray! Tapos natingin niya. Saray, pinaputos ng mahal na dato na itong tupa, ipalit mo ng dito. Pero kailangan bumalik yung tupa. Nung naisip niya, sige, bukas, bibigay ko kay Dato ang dito. Ang ginawa niya, maaga siyang gumising. Bukasan, at ang ginawa niya, tinatanggal na yung balahibo. Kinalbo niya yung tupa. Tapos, nang talbo na yung tupa, kahit ka na natalbo yung tupa. Tawag na yun, alam ko. So, tinanggal yun. Nung tinanggal, yun ang ipinalit niya, binenta niya ng ginto. So, may dala na siyang garapitang ginto, plus yung tupang talbo. Nato, Abdul, eto na po yung ginto, at nandito pa rin po yung tupa. So, sabi doon, ni Dato Abdul, aba, mahusay ah. Pero di pa rin siya bumigay. Sabi niya, hindi. Meron pa isang pagsubok. Dahil ako ay parang may sakit, kailangan ko ngayon ng gatas mula sa lalaking kalabaw. Ha? Lalaking kalabaw? Ano ka pag-sakit? So, umuwi ngayon po si Saray, at sabi ngayon ng mahal na hari sa kanyang sasasakupan, ipakasabi ko nga sa kanila, nabukot na bawal maligo kasi maliligo ko sa iyo. Bukas, walang maliligo, walang maglalaba, walang magdidate, walang pupunta sa tabing ilog. Okay? Dahil nandun ang mahal na hari. Magandang mga taong-bayan. Nakasan niyo naman. Yan. So, kinabukasan, ay, kinagabihan muna, nag-isip niyo itong si Saray, sabi niya, saan ako kukuha ng gatas mula sa lalaki baka? Ano ba? Wala. Ginawa niya, kinuha niya yung balik ng kanyang tatay. At kumuha siya ng baboy, pinatay niya yung baboy doon, pinagtabi. Siyempre yung dugo, tumulo doon sa balik. Tatuyo. Natulog siya. Tapos gumising siya ng maaga. Ang ginawa niya ngayon, ang ginawa niya. Pumunta siya sa loob. Kasi nililisip niya. Ngayon, eto naman, si Dato Abdul, nandun na! Naliligo na siya. Woo! Yeah, baby! Yeah, baby! Akin ang ilog ngayon, yeah, baby! Woo! Hindi na siya natutulog doon. Kasi siya lang mag-isakit. Tapos, ito ngayon si Saray, nandun na siya ngayon sa tabing ilog, nilabhan niya yung banik. Nilabhan niya. Ayan. Ngayon, nilabhan niya kung maanda na yung tawag din bakas yung dumi ng banik. So, naliligo kayo siyempre si Dato Abdul, Dato Abdul ba? Oh, yes. Raksa. Tapos nun, sabi niya, oh, ano to? Dugo! Ano to? Labo ko! Tawagin ko sino man ang naglalaba. Di ba pinagsabi kong bawal maglaba? Oo. Oh, pinuntakin niya, nakita niya na si Saray. Oh my. Saray. Bakit ka naman naglaba? Kasi meron akong hinihinis yung balik. Pinunta siya ngayon. Dahil Dato Abdul. Si Saray po.
Ay, sabi niya ng todo, di ba sinabi ko bawal maglaba? Bakit ka naglaba? Kasi po, mahal na dati po yun eh. Kagabi po, yung aking pong tatay na anak. Kaya nanganak po siya, ito po pala eh, hindi mo po pwedeng nilabas kasi wala ka pa magawa pa ng mga girl. Diba? So, biniisip ko. Sabi nila po, ha? Pwede ba manganak ang lalaki? Sabi naman ni Sharon, may ganun din po, paano po magkakaroon ng gatas ang lalaki? Sabi ng mga tao natin sa paligid, doon kasama ni Gatos, nagpalakpakan, palakpakan, mga tao. Good answer. Good answer. Sabi nyo. Kaya sabi niya ni Gatos, madalas ko maligo. So, pagpunta doon sa kaharian, sabi ni Gatos, ngayon, pinapayagan ko na maging asawa, sapagkat hindi lang pala na meron siya kung hindi tulungan at siguradong makakatulong siya para paghalian. Yan ang sa kwento.